Good morning. Um, Good morning. Andito ako para gumawa ng video about sa community standards ng Facebook. Meron kasi akong napanood ng video hapon yata yun. Um, ang tinakal niya was ingat daw sa pagpo-post sa messenger, yung mga tungkol sa restriction ng account sa Facebook. Um, Pahapyaw lang yung mga sinabi niya, yung mga diniscuss ng insight niya, yung kanyang opinion niya about sa parang ingat lang, ganun yung parang naging topic niya. Naisip ko, ako kasi nag-work ako as content moderator sa Facebook for around 2.5 years yata during pandemic. Hindi ko na i-divulge kung saan ako ng company kasi basta ko na lang babanggitin. Nag-work ako as content moderator for more than 2 years and a half. Basta 2 years na akong wala kay front, wala sa 2 years na akong wala sa Facebook eh. So sabi ko, siya nakapagbigay ng mga opinion niya o ng alam niya while ako nagtrabaho ako sa Facebook as content moderator. So mas marami akong naiintindihan or alam. Hindi naman sa pagbubuhat sa sariling bangko or modesty aside. Mas meron siguro akong masasabi na kasi masyadong talamak ang sa platform ng Facebook, talamak ang paggawa ng violation ng kahit na sino. Yung sa alam ko, sa business ng mga kakilala ko, una muna yung naging nature ng work ko. Parang kami yung gatekeeper ng ng mga posts sa Facebook. Posts, kay yan man yung post na may mga caption, naglagay ka ng comment, anong caption mo, or may mga picture yan, or may videos yan, hinawakan namin yan dati. Kasi sa Messenger naman, hindi ko na trabaho ang Messenger. So iba din ang trabaho diyan, iba rin ang mga pag-aaral ng pag-review ng mga violation sa Messenger. Meron din akong makilala, ang trabaho rin. Ang trabaho naman niya, nagtrabaho rin sa Facebook, ang trabaho naman niya sa yung mga pinopost na paninda sa Facebook, yung mga lalo na yung mga peking item like yung mga Nike or Adidas o yung mga LV. Lahat yan pala may sukat, yung original na mga logo ng mga mamahaling brand. Lahat yan may sukat yan, inaaral nila yan. So kahit anong gawing pamemeke ng mga magaling mameke, lalo na yung China, baka magkaroon ako ng violation dito na hate speech. Kaya ginamit ko yung China, hindi ko ginamit yung ethnicity or yung race kasi isa yung nagbigay na agad ako ng clue. Baka ma-report ako or ma-review yung sinasabi ko. Lahat yan may sukat, so hindi ka makakalusot talaga. Pero anyway, hindi yan yung purpose ng video na to. Ang gusto kong i-tackle is more on sa common na mga violation. Kasi marami, bullying and harassment, hate speech, lalo yung sa mga minor, yung nudity, mga ganon, scam, fraud, what else ba? Tagal na, 2 years na kasi kaya hindi ko na maalala eh. Yung pagbibenta ng mga animals, ng alak, ng mga live endangered, meron pa nga live non-endangered na mga hayop. So
Yun yung mga naalala ko eh. Yun yung mga bawal. Ah, suicide, yan. Suicide, self-harm. Bawal yan. Iba-iba kasi iba yung post lang, iba yung picture din. So, pwede ka kasi mag-post ng picture lang na meron kang violation na ginawa, or pwede ka mag-post ng caption lang or kung ano man yung gusto mong sabihin. Meron din sa mga comment naman yung mga violation din. So gusto ko lang unahin muna yung bullying and harassment, which is a very common um, reason why yung na restrict ang account ng isang tao. General lang, nakalimutan ko na, pero yung general lang yung masasabi ko. Sa post, sa bullying, kunyari, meron kasing dalawa yung naalala ko. Meron kasing bullying attack sa private na mga tao. Meron din sa mga public figure na tinatawag. Sino ba yung mga public figure? Mga artista, mga politiko. Diyan, ang attack diyan sa kanila, maluwag si Facebook diyan. Kasi nga, since public figure sila, binibigyan talaga ng kalayaan ni Facebook na magsalita ang tao laban sa mga yan. Politiko, artista, mga sikat na tao, na sabihin natin mga vloggers, gano'n, mga sikat kilalang mga tao. Daanan ko lang yan saglit ng mabilis. Ang tinuturing na public figure na mga tao, kailangan nasa news ka parang 4 consecutive times yata sa loob ng, malala kong 1 taon. Basta kailangan nasa news ka. Or talagang as in kilala kang na public figure, artista, politiko. Dun sa mga, yung nasa news, kunyari, ang pwede kong i-example dyan, kunyari merong isang tao na rape, halimbawa, hindi naman kilala, kunyari si Juan de la Cruz, inatake mo si Juan de la Cruz kasi rapist siya, nasa news siya. Basta nasa news siya, lalabas siya sa mga news. Sinesearch din namin yun nasa news yung tao na yun. Kahit murahin mo yun, i-wish mo nang mamatay yan, inaalaw siya ni Facebook, basta public figure. Mas maluwag talaga si Facebook sa mga public figure. Sa individual naman, sa mga private naman na mga tao, common yung yung murahan, di ba? Mumurahin ka, mga bata, mga matanda. Madaming ang kasabihin ko dito yung naalala ko na lang. Siyempre, yung mga mura, i-wish mo ng kamatayan yung isang tao. Or sabihin mo ng pangit. Pag nag-report mismo, yung nag-comment ka rin sa post ko, kunyari ako nag-comment ka, sinabihan mo ko ang pangit ko, bullying yon and harassment yon, na dun siya sa category na yon. So sigurado yon, marirestrict ang account mo. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, hindi na namin pinag-aralan yon. Pero meron din mga violation na may mga gravity may mabigat na violation against sa community standards ng Facebook. Meron mga magagaan, meron mga violation, hindi ko na maalala particular kung ano, pero pwede kang mang-attack under bullying and harassment. Pwede kang mang-attack na makakalusot. By the way, sabihin ko pala, may AI din kasi si Facebook, si Meta, na nire-review niya lahat ng post, comments, pictures man yan or videos yan. Tapos yung mga hindi niya na kayang salain, kami na sasala. So, may mga violation dyan na yung less lang yung gravity ng violation na inaalaw. Ito yon. Kunyari, alam ko sa ganun sa sample ko ulit yung ang pangit ni nasabihin natin, ang pangit ni Juan de la Cruz, post ka ng ganon.
Hindi ko eksaktong matandaan kung yun yung mga ganong klase ng violation. Pagka ang nag-report, ibang tao, kunyari, nag-post si Juan de la Cruz. Nag-post ako, inatak ko si Juan de la Cruz, ang pangit ni Juan de la Cruz. Tapos doon sa, nabasa ni halimbawa ni Pedro, yung attack ko na yon kay Juan de la Cruz. Pwedeng hindi siya ma-delete. Kasi yung mga medyo less lang ang gravity ng violation, inaalaw. Pero kung mismo yung taong inattack ang nag-report sa'yo, kunyari, yun nga lang, ang ganda mo naman, di ba? Kaya, happy birthday, pakis naman, kunyari, nag-post ako, happy birthday, kunyari, ang may birthday si Maria, happy birthday Maria, pakis naman. Yan, pwede yon. Pero pag nag-report nung comment ko, nung post ko na yon, or kahit comment pa, ang nag-report si Maria mismo, sigurado yun, matitake down yung comment mo na yun or post na yun, magva-violate ka na. So, yun yung mga isa sa mga tip dyan. Yung mga dyan, kung paano yan nire-review or mino-moderate ni Facebook. Iba, may mga attack na pwedeng i-report ng ibang tao kahit na sino na pwedeng ma-take down. Pero meron din silang pwedeng i-report na hindi ma-take down ni Facebook. Unless ang nag-report yung mismong tao. Gets nyo ba? Ganon. Pero yung mamatay ka na, sana paglabas mo masagasaan ka. Ayan, kahit sino kung ganito, una pala bago kong makalimutan, sa bullying and harassment, or kahit sa maraming violation sa Facebook, lagi yan may target. Pag may target, umasa ka, magkakaroon ka ng violation. Nagkakatalo na lang yan kung ano yung klaseng violation yung sinabi mo or ginawa mo. Ganon. Target yan, laging may target. Pag walang target, nagparinig ka lang, may post ka, ang pangit mo. Wala ka naman target, wala kang clear na target. Wala yun. Kahit sabihin mo na, alam mo na ikaw yung pinatutungkulan ng post or ng comment, but since hindi naman binanggit, hindi naman na-establish na may target or target ka, hindi matitake down. Kasi, merong ganyan nagtatanong sa akin dati. Pag binasa mo yung mga sinabi, wala naman target, so, ka na umasa. Ganon. Meron mga nakakaintindi na dyan. Ang itong video na to, sasabihin ko lang to para umiwas na rin yung ibang tao sa pambubuli. Para hindi na rin kayo ma-restrict, hindi na ma-restrict yung mga account ninyo. Pero hindi ko sasabihin yung workaround para ma-illustrate niyo yung mga kagaguhan nyo sa mga kagaguhan nyo sa social media. Hindi ko gagawin yon. Hindi ako magbibigay ng tip. Unahan ko lang dito yung bullying and harassment lang. Yan. So, may target. Kahit picture. Nari, ito, picture ko. Binarabingan mo ako ng rito sa mukha ko ng say, ethics. Sorry sa term. Violation yon. Lalo ta nag-report, kunyari ako mismo, nireport ko yung post mo or kahit comment lang yan nilagyan mo ng drawing yung mukha ko. Kahit nga lang yung, kunyari, picture ko, tinabi mo ako, side by side ang tawag doon. Tinabi mo akong inedit mo yung mukha ko, nilagyan mo ng isang picture pa, kunyari ng elepante, or baboy, or unggoy, side by side. Pag ako nag-report, sigurado yan, matitake down yung post at magbabiolate at marirestrict yung account. May basta hindi ko na maalala kung anong klase mga violation na pag nag-report ibang tao, lumulusot. Hindi, sabi ko nga, may ranking ang gravity ng mga violation. Pero talaga sure ball yan pag nag-report yung mismong tao na inattack mo, na naging target mo. Sigurado yan, take down yan. So, haba na yung video. Basta ito lang sa bullying and harassment lang yung tinakil ko. Nagbigay lang din ako ng kung paano ang moderation sa
sa Facebook. So, yun lang, ingat lang sa mga posts. Ah, iwasan niyo yung pag-aaway-away, mumurahan kayo or magkasabi ka ng negative. Kukumpara mo yung tao sa kung sa kahit sa bagay mukha kang pader, mga ganon. So, pwede kang mag-violate nun or mukha kang puwet ng kawali. Comparison yun to an object. Basta nag-report yung in-attack mo na establish na may target ka, in-attack mo siya, siguradong take down ang account mo nun. So, yung ibang violation, i-refresh ko lang yung memory ko. Tapos, i-tackle ko siguro, gawa ka ng short video ulit. Sana nga, short pa dito kahit 15 minutes na. Yun lang. Sa YouTube, meron akong page, Kabantot. So, Kabantot, yun lang, Kabantot channel. Yun lang. Gusto niyo, follow niyo, like niyo, ganun. Or subscribe kayo. Thank you.